Alam mo ba na hindi lang kakulangan sa oxygen ang problema sa paghinga? Minsan, ang mas delikado ay ang sobrang pagtaas ng carbon dioxide o CO2 sa dugo. Kapag nangyari ito, pwedeng makaranas ang pasyente ng antok, pagkalito, mabagal na paghinga at sa severe cases, coma. Pero bakit nga ba tumataas ang CO2? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Una, pag-usapan muna natin ang normal. Sa bawat paghinga natin, dalawang importanteng bagay ang nangyayari. Una, kumukuha tayo ng oxygen. Pangalawa, nilalabas natin ang carbon dioxide. Ang carbon dioxide ay waste product ng katawan. Galing ito sa metabolism. Ibig sabihin, habang ginagamit ng katawan ang pagkain para gumawa ng energy, gumagawa rin ito ng CO2. Normal lang ito. Ang problema, kapag masyadong maraming CO2 ang naiipon, ito ay tinatawag na hypercapnia o mataas na PaCO2. Karaniwan, tumataas ang CO2 dahil mahina ang paghinga o hypoventilation. Pero minsan, may tinatawag tayong insidious exposure. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay hidden o hindi obvious na exposure sa sobrang dami ng carbon dioxide na nasa environment. Mga halimbawa nito ay may defective na CO2 scrubber sa anesthesia machine, may problema sa scuba diving equipment, nasa submarine, spacecraft, closed airtight chambers, may taong exposed sa dry ice, mga miners, mga firefighters at cave explorers. Dito, kahit okay ang baga ng tao, kung ang nalalangap niyang hangin ay mataas sa CO2, tataas pa rin ang carbon dioxide sa kanyang dugo. Simple lang, kapag maraming CO2 sa paligid, mas marami ring CO2 ang pumapasok sa katawan ng isang tao. Hindi lang environment ang dahilan. Minsan, ang katawan mismo ang gumagawa ng sobrang CO2. Paano? Kapag mataas ang metabolic activity. Examples, may lagnat, agitated ang pasyente, nanginginig, nag-exercise, hypermetabolic state, o kaya naman sobra ang calorie intake. Lalo na kapag nasa high carbohydrate feeding ang pasyente. Bakit? Dahil ang metabolism ng carbohydrates ay gumagawa ng mas maraming CO2. Ngayon, isipin mo to, kung healthy ang lungs mo, okay lang yan. Bibilisan mo lang ang paghinga mo at mailalabas mo ang extra CO2. Pero, paano naman kung mahina na ang baga mo? Tulad ng COPD, respiratory failure, o ventilated patient na compromised na ang lungs. Hindi nila kayang habulin ang extra CO2 production. Ang resulta, naiipon ang carbon dioxide. At dahil dito, tumataas ang PaCO2. Hindi lahat ng problema sa mataas na CO2 ay dahil sa lungs. Minsan, ang problema ay nasa control center ng paghinga. Ang paghinga natin ay controlled ng brainstem, central chemoreceptors at peripheral chemoreceptors sa carotid at aortic bodies. Sila ang taga-monitor ng CO2 level, oxygen level at blood pH. Kapag tumaas ang CO2, automatic ang ginagawa ng mga control center na ito, pinapabilis ang paghinga ng isang tao. Pero paano kung mahina ang signal? Dito nagsisimula ang problema. Ito ang mga iba't ibang sanhi ng mahinang breathing drive. Sedative medications, drug overdose, brain injury, head trauma, stroke, brainstem lesion, Parkinson's disease, multiple sclerosis, elevated intracranial pressure, hypothyroidism, obesity hypoventilation syndrome, sleep apnea, metabolic alkalosis, malnutrition, at kahit severe sleep deprivation. Sa mga sitwasyong ito, pwedeng okay pa sana ang lungs, pero hindi sapat ang utos ng utak para huminga. Paano natin malalaman kung nagkaroon ng problema sa respiratory control center? Ang hallmark ay bradypnea. Ibig sabihin nito, mabagal ang paghinga ng isang tao. Sa adults, kapag less than 12 breaths per minute ang kanyang paghinga, considered bradypnea na ito o mabagal na ito. Other symptoms, lethargic, confused, altered mental status, shallow breathing, at minsan halos hindi na humihinga.
At sa severe cases, coma. Kung na-overdose ang pasyente, makikita natin ito sa history ng drug use. At kung nagkaroon naman siya ng brain injury, may signs ng trauma o abnormal CT findings. Special mention natin ang obesity hypoventilation syndrome. Bakit? Dahil common ito. Sa obesity, mas mabigat ang chest wall. Dahil dito, mas mahirap i-expand ang lungs at nagkakaroon ng decreased compliance. Nagkakaroon din ng microatelectasis at tumataas din ang kanyang work of breathing para bang ang bawat paghinga ay may effort. Eventually, nagiging mababaw at mabilis ang paghinga ng obese people at minsan humihina na rin ang kanilang respiratory drive. At marami rin sa kanila na may sleep apnea, kaya sa gabi bumababa ang kanilang ventilation. At kalaunan, kahit daytime, mataas na rin ang PaCO2. Tandaan natin, ang PaCO2 ay nakadepende sa alveolar ventilation. Kapag bumaba ang ventilation, bumababa ang paglabas ng carbon dioxide. At kapag hindi na ilabas ang carbon dioxide, naiipon ito sa dugo. Simple formula, less ventilation, more CO2 retention. At kapag tumagal pa, magkakaroon na rin ng respiratory acidosis at pwedeng bumaba na rin ang oxygen. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!